Tara na. Welcome back again mga sir, this is OX, back again with another videos. May panibagong amplifier naman tayo, especially yung integrated amplifier na i-review. Ito po siya. This is the Kevlar GX8. Wala na tayong unboxing ha, kasi kaka-unbox ko lang ito yung box na dati. May nag-initial testing na po kami yung laman niya nito. Wala naman sa ibang laman na plastic na pwede paglaruan ng bata. Ang pang ito. So ngayon, tignan natin yung mga features ito and siyempre specs nito. So ito yung front panel niya. By the way pala, yung una, this is rated as 900 watts times 2. Max power na po. Clarify natin. Max power na po siya. So ito yung front panel niya. Ito yung makakain niya. 3 RU lang po. Yan. Siyempre, manonotice natin may meron siyang handle para mahawakan. Kasi minsan yung ibang ampli walang hawakan. Ito pwede mo sa mabitbit. Again, this is the Kevlar GX8 high power videoke amplifier. So, pwede sa talaga gamitin sa videoke. Specialized na talaga yung videoke na mode sa amplifier kasi meron siyang mic 1 and mic 2. Siyempre, yung makikita natin na knobs dito is meron siyang may kulay blue na parang LED na pass sa mga knobs niya. Yung makita natin dito, yung tatlong knobs niya na may LED is yung mic para sa miking. Kaso single, ano lang yung volume lang yung mic niya sa dalawa nito. Echo for effects and music. Yung mga inputs mo, especially yung auxiliary sa likod or yung RCA na kinoconnect mo dito. I think wala po tong mga USB or Bluetooth, wired connection lang talaga or auxiliary. So sa ano dito, sa mic na phone controls is meron siyang mic bass, mic mid and mic treble. And syempre yung dalawang effects niya which is yung repeat and delay. So na-confuse lang ako kung iba sa kanila yung echo kasi parang main sa yung echo eh. Then yung repeat and delay. So yan yung isang confusing part dito. Nakita natin dito is meron siyang line A and line B. Diyan po yan sa likod. Mamaya explain ko kung para saan yan. And then yung 3.5mm jack for auxiliary. For example, gumagamit ka ng cellphone na ano, ayan, sa cellphone. And then syempre may ano po ito, may preamp po ito or tawagin natin tone controls kasi integrated amplifier ito. Meron itong treble, mid, bass. And syempre balance kasi stereo to yung labas niya. Times 2, 900 watts. And isa pang ano dito is meron po siyang feedback reducer. Kung naka-engage sa left, naka-off yung feedback reducer. And then kung naka-engage naman sa right or naka-ubos yung knob sa right is naka-cut na. Or parang may tinatanggal. Yung effect kasi ng feedback reducer is may certain frequency sa tinatanggal para maging or tatanggalin niya yung feedback. Kaya minsan nag-iba yung tunog kung gumagana yung feedback reducer. Kaso i-eliminate naman or ma-reduce yung feedback. Yan yung ano niya. Mic priority is para po yan sa, for example, nagsasalita yung, for example, nag-input ka dito ng mic, nagsasalita ka, yung music is nagiging background na lang or humihina sa, parang tawagin natin sidechain, nagsa-side chaining siya. Ayan yung epekto ng mic priority. Loudness, syempre, may medyo nag-i-enhance yung, I think yung bass frequency yata yung effect nito yung loudness kasi nag-testing ako kanina dito. So punta tayo sa likod. So yung ano niya, very modernized yung design ng integrated amplifier nito. Hindi naman siya gaano kabigatan compare sa mga ano kasi mamaya buksan natin ito kung ano yung laman nito. So sa likod, ayan. Ayan, kita mo yung likod, nalimin natin ito. Ayan. So kita natin to, may single fan po siya. Ayan. So mga ano, mic out para sa tayo ng high low. Hindi na ko sure kung para saan to yung mic out nito or siguro sa effects to kung gusto mong lagyan ng effects yung mic niya pero kaso RCA po siya, hindi lang ako pamilya dito. Yung output is sub out, pwede ka mag-connect dito ng active subwoofer or another amplifier for ano, so for low pass filter na po ito or parang nasasala na or pang bass na lang talaga. Meron ring line out, for example gawin mo ring full range yung ano yung amplifier na lalabas na audio na lalabas dito. Siyempre sa sunod ng amplifier full range yung lalabas dyan. Lalabas din dun. So sa mga input, ito yung ibig sabihin yung line A and line B. May select ka doon sa labas kung ano yung input na gaganahin mo. Isang input lang po yung pwede mong ganahin. Ang play ka dito kasi A and B lang yung selector niya. So ito naman yung preamp or para sa kanyang effects loop. Or yung parang maglagay ka dito na pwede ka dito mag-input ng equalizer or i-loop mo. Yan, in out. Sa terminal naman, ito na makita natin dito is nakabayad din po. Mas maganda sana kung, especially ngayon, mga panahon ngayon, is may meron ng XLR or ano, mga heavy duty na terminal. So, sa bagay, pang videoke naman to or for applications ng videoke, fix talaga yung wiring dito. And then, ito yung kanina, yung may pinexplain sa akin yung
DC 12 volts na output. So, may DC converter po ito na lumalabas ng 12 volts dito. Ayun, ito pakita ko. So, may kasama po itong ano, ayan. So, ito kanina, may kasama po itong dalawang Kevlar KPA 15 5L. Ayan, instrumental speaker. 500 watts po siya, 8 ohms. So, ito sana yung pares niya kaso wala pa akong box dito na pang video. Okay. And then, ito pala yung naliman natin ito yung other ano nito. Ito yung kasama niyang trigger pala. Makeup tape. Hindi na kasama. Ito kasama. Trigger muna tayo ng kape. Ito pala yung, ayan. Yung pang video okay talaga to eh. Yung setup ito kung gusto niyo magbuo ng video okay. May kasama na po itong LED. Ano po ito? May ilaw po ito. Ito yung LED strip niya. Ayan. And then, may board sa dito na para sa parang controllable yung LED mo. Ayan. Hindi ko pa alam kung paano ito i-setup. Kaso, ano na ito siguro. Ito yung i-connect mo sa 12 volts ata. Kasi may kasama nga rin na ito eh. Dalawa po ito Ito. Yung KPA 15 5L. Ito. Isa lang yung nilabas ko kasi yan yung iti-testing natin. Itong manual man. Ang may araw na papel mo. Ito. Araw pa lang. Kapanin ko lang. Manual niya, yung instruction niya. Ito yung sa 12 volts, LED 1, LED 2. Switching, may switch sa ito. Ito yung switch. Ito yung switch niya. Ayan. Maraming lumi yung kamay ko kasi kakapinta ko lang. Try natin to. So, ngayon, ano na ako tamaan ng, yan. Bubuksan muna natin. So habang binubuksan ng cameraman natin, ayan na siya na muso ng tiga. Ayan, may seal pa po yan. Ayan. Nabuksan mo na okay pa. So yung videographer ko pala yan, kilala nyo siguro to dati pa to yan. Ipakita ko lang yung video ko dati. Sir, this is OX, back again with another video. Taas sa akin mo tutok. Yan. Kasi na kayo kasi amateur yung intern ko ngayon sa sa videographer ko. Putot. Tinawag sa kasi na putot kasi mukhang 10 years old pero 15 years old na to. Tikalon kasi. So anak ko pala yan. Sa puwet lang lumabas kaya parang amoy kain. Bawasan natin yung treble or tanggalin natin kasi wala tong low pass filter. Stilis ba yun? Ay susunod mo mo eh. Hindi mo ya. Nakalimutan ko pala, meron pala siyang ditong mic 3 pala Hindi ko napansin kanina. May pangatlong mic po siya. And then, syempre, yung ground, signal ground or kung saan po nangagat siya or nag-kuryente, pwede ka maglagay dito ng alambre sa lupa or kung ano man yung pwedeng ground. So, ito na yung naman ng Kevlar GX8 high power video amplifier. Wait pa. Ay, araw pag yung gas. Hindi kita na itag. Ano pala yung prank mo pala yung ito na, yung totoo. Yan. So ito yung ano niya. Tignan natin yung board. Ano ginagamit niya na So yung laman niya is 4 pairs per channel. So yung ginagamit niya is Toshiba 2SC520. Yan. 4 pairs per channel. Yung kapasitor 80 volts 10,000 microfarads. Yung supply niya naman o yung toroidal 45045 and then yung 17017. Ayan, yan yung ano niya. Medyo ano rin yung sulit yung supply niya, medyo ano. So I think hindi lang ako sure kung pure copper kasi parang sana pure copper kasi medyo mabigat naman yung ganitong side niya. So ito naman yung board niya, yung ito yung 12 volts na na convert sa yan sa 12 volts so sana mas maganda kung may bluetooth siya and then USB kasi minsan nagmamadali ka gusto mo ng wireless connectivity or FM wala rin itong FM siguro pang inas na talaga siya sa sa video okay so pwede na nating takpan to so ngayon ito na i-testing na natin kung maganda ba yung tunog niya so ngayon yung i-demo natin nga is yung ganito lang muna next time na natin i-demo sa mga malalaking amplifiers. So this is yung Kevlar KPA 15 15 5L. Iwan ko yung meaning L light siguro kasi pang pack. Yan na. So try rin natin to yung hindi ko alam dito kung dito yung negative demand. Kasi buhay na negative. Ngaray, clarity na So na nga, pinalipok. Hindi na magdakod.
Naso na lang ah. Tapoy ko ulit. Ano nga po ba? Yak. Sabat ng bata, oh. Juson. Some say love is like a rose that is full of thorns. Some say love is like a river, it's where you'll always be. Nariman. Makalaw. Ano ka dito mo? So yan na ngayon yung ating review and demo. Siyempre got check na Kevlar GX8 na high power video key amplifier. So patayin mo na rin to. Tingnan natin muna yung presyo sa Shopee kung magkano ba to. GX8 Kevlar. Ayan. Kung magkano yung presyo nito, 900 watts times 2 nga. Ayan. Yung presyo nito is siguro mura lang to. Ayan. 6,199 or 6,200 yung presyo nito, yung Kevlar GX8 900 watts na integrated amplifier. So available po yan siguro sa mga Shopee and Lazada, pero dapat authorized na dealer yung bilan nyo kasi baka iba ang peke kasi sa Kevlar ano lang ng mga authorized dealer. Ayan, ulit. So the price around 6,200. Pwede na kayo mag video key or gumawa ng video key or sariling video key setup nyo. Samahan nyo pa ng ganito. Yan. So next time na lang natin ito yan, hindi ko lang kasi kung saan polarity. Ayan mga sir yung ating video. See you again in the next video mga sir.